Para iwas heat stroke, bibigyan ng 2 tigkalahating oras na break ang mga traffic enforcer at street sweeper sa Metro Manila na bilad sa araw. May libre rin silang tubig at check ng blood pressure. Nasa frontline ng balitang yan si Jenny Dongon. Kahit tirik na tirik ang araw, tuloy pa rin sa pagmamando ng mga sasakyan sa EDSA ang traffic enforcer na si Jennifer. Ang duty niya nagsisimula ng 1:00 ng hapon. Kasagsagan niya ng matinding init. Aminado si Jennifer na nakararanas na siya ng pagkahilo dahil sa sobrang init ng panahon. Yung parang nami-mental blank ka, yung bigla ka na lang may hilo, uupo ka na lang pag inom ka ng tubig. Yun lang usually talaga para maibsan yung init. Ito yung pinaka, parang kumbaga worst na init, kasama na yun sa trabaho mo. Kaya para maiwasan ang epekto ng matinding init sa kalusugan ng mga traffic enforcer, inilunsad ng MMDA ang Summer Heat Break. Ibig sabihin nito, may 2 30-minute break ang mga enforcer sa umaga at hapon. Pwede rin silang magpa-check ng blood pressure at may libre ring tubig. Hindi lang ito para sa 2,500 traffic enforcer. Kasama rin sa makikinabang dito ang 1,500 street sweepers. Usually every year, may mga naitatalaho kaming mga yung nagko-collapse because of summer, yung heat, sobrang nagkaka-heat stroke sila. So mas binabuti po namin ngayon mas maaga na mag-prepare at umikot just to make sure na yung mga enforcers namin ngayong mainit na panahon at least na monitor namin yung health nila, yung BP. Kapag may tauhan silang tumaas ang BP, pagpapahingahin daw muna at iiwas na mabilad sa araw. May mga nurse din daw na i-deploy ang MMDA. Sisimula ng summer heat break sa March 15 na tatagal hanggang May 30. May paalala naman ang isang eksperto sa mga nabibilad sa araw dahil sa kanilang trabaho. Pag nakaranas daw ng pamamanhid ng katawan, pagkahilo o pagkawala ng malay at sobrang pagpapawis, agad na sumilong at uminom ng tubig. Posibleng heat stroke na raw ito. Dadagdagan natin. So for example, kung regularly 8 to 10 glasses yung recommendation, pwede tayo humantong sa 12 to 13, even 12 to 15 glasses pa pwede pa nga rin ito. So depende pa rin yan sa sweating ninyo. Pero sabi nga natin, huwag yung agad-agaran na uubusin po ninyo yung sabihin nga natin na 2 litro sa loob ng 1 oras. Kasi nga nagkaroon na rin tayo ng mga problema diyan, no? Kasi ang kaya lamang i-filter out ng ating kidneys ng tubig is 0.8 to 1 liters per hour. So wag niyong lulunurin din yung sistema ninyo. Dagdag pa ni Doc Dex Makalintal, ang kayang init ng katawan 40 degrees Celsius. Hindi raw dapat ito binabaliwala. Ang simpleng heat exhaustion pwede kasing mauwi sa heat stroke kapag di naagapan at posible itong ikamatay ng tao. Ngayong Marso, nagbabala ang PAGASA na posibleng pumalo sa 34.5 hanggang 36.2 degrees Celsius ang maximum temperature sa Metro Manila. Posible pa itong pumalo ng 43 degrees Celsius. Pagdating ng April and May, mas mataas pa talaga ang heat index, taas ang air temperature. Ito po yung instrumental na mini-measure ng thermometer. And then mataas din ang humidity during those months. That's why yung heat index ay tumataas. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.